Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapuntos, at sa hapon pong ito may tatalakayin po ako, no? Ito ay isang kaganapan doon sa, tingin ko ito is nangyari sa Mangga, Tagbilaran City, Bohol. Nagkakaroon ng market preaching yung grupo na nila Paul Alima, biglang may sumugo doon na isang pastor protestante at nag-aakusa. Patungkol yata to sa Inquisition sa pagpapatay, no? Sa Inquisition yata ito. Kaso nga lang, mukha yatang naka-enkwentro ng dati rin gumagamit na Inquisition, so nasubukan sa kanya, no? Kaya sa mga bago po sa aming channel dito sa Punto por Punto, huwag niyo pong kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Okay, so narito po yung naturang video kung saan is sila ay sumugod sa market preaching na nangyari. Pastor na sumugod at lagi pagsubukan, binutata ni Paul Alima. O, yan ang ating alamin. Narito po yung video. Ito, pakinggan po natin. Narito po. Hatagin ako karon og ebidensya para dili ka mahimong bakakon at tubangan sa mabagang loob sa mga tao. Hatagin ako ebidensya. Yun. So, hinahanapan ni Paul Alima ng ebidensya. Ito ang hirap kasi sa mga protestante pag sila nangaral. Puro accusation. Yan ang bunga sa kakapakinig sa mga bulaang tagapangaral, mga pastor, mga sulpot. Pag sila yung nangaral talaga, para lang makakuha ng maraming membro, sisiraan ng Katoliko. Kahit pa sila yung magsinungaling, gagawin nila. Masiraan lang ang Katoliko at mahikayat ng mga membro na umanib sa kanilang iglesia. Pero dito, lagot siya. Ating tuloy ang video. Kay nangampi ka man karon nga ang Katoliko ang nagpapatay, hatagin lagi kong ebidensya. Responsive, dapat responsive ka sa ako pangutana. Imo man nang ipahayag, mapugos man karon sa pagtubang. Kay kinang imo, pang-akusa naman ng imo. Kinsa nga Katoliko ang napatay kang Kristo, asa na sa Biblia mabasa, tagay kong ebidensya. Kay hangtod nga dili ka makabasa sa Biblia, nagmabilin gyud na imong butbot. Yan. Ano ibig sabihin dito? Sa pagmumukha nitong itong tagapangaral nito, ito yata si Jimmy. Si Jimmy ito ng Victory Temple, no? Ito ay si Jimmy ng Victory Temple. At inaakusahan niya ang hindi pala to Inquisition. Ito pala yung pagpatay kay Kristo. Pero inaakusahan niya ang Iglesia Katolika na siyang nagpapatay kay Kristo. Kaya ngayon, eto, makikita ninyo kung ano yung mga kasinungalingan na tinuturo ng mga sulpot sa kanilang iglesia, sa kanilang mga membro. Dahil dito, bubutatain ito ni Paul Alima. Hinahanapan siya ni Paul Alima ngayon ng ebidensya ayon sa Biblia. Kasi pagpatay kay Kristo Pag sinabi magpatay kay Kristo, nasa Biblia yon, no? Sino Katoliko ang nagpapatay kay Kristo ayon sa Biblia? Baka Katoliko pa pinagbintangan. Eto, pakinggan natin ang video. Kuha na lang tayo ni mga no? Makita na pohon ako itong basahon pag-usap sa Biblia sa Mateo. O sige, among mga nakadungog para nawa di klaro, maklaro din na itong kisna ginamakak ini. Expected mo ini nga adlaw nga sunod nga adlaw nga mo ani ko din nga akong basahon yun sa Biblia. No? Pero sa pagkakaroon, ito. Sabi niya, kung papayagan po ninyo, kung mamarapatin po ninyo, ako po'y muling magbabalik at babasahin ko po sa Biblia mismo. Sabi niya, kasi nakalimutan niya raw kung anong talata, nakalimutan niya raw. Pero tanong, nasa Biblia ba talaga na Katoliko nagpapatay?
Kung babasahin natin ang Biblia, ganito ang nakalagay sa unang Tesalonica 2:15. Silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao'y kinakalaban nila. Sino raw? Silang mga Hudiyo. Silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Bakit silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus? 27:24 ng Mateo, sabi, nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito, kaya kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito. Pakatatandaan natin, itong ginawa ni Poncio Pilato na siya naghugas ng kamay, yan ay isang ritual. Isang ritual na gusto sanang pakawalan ni Pilato si Kristo pero ayaw ng mga Hudiyo. Kaya siya kumuha ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga Hudiyo. At sinabi niya, wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mga Hudiyo ang pumatay. Bakit? Ano ba ang response ng mga Hudiyo dito? 25. Sumagot ang mga tao, kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. Ayun. Sabi ng mga Hudiyo, kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Kaso, ito kasi si Brother Jimmy kasi, masyadong malakas ang hatred sa Katoliko. Masyadong malakas. Gagawin ng lahat, siraan lang ang Katoliko. Kaya yun ang nangyari sa kanya. Naku, problema siya nito. Naku, problema mo talaga yan, Jimmy. Bueno, tuloy na lang natin ang kanyang mga pangyayari. Narito. Wag mo man ko nag-asa mo na pita basta kayo Hindi niya alam kung saan daw niya nabasa-basta, meron daw yun. Walang ganun eh. Tuloy. Malanggaw naman yun. Hindi ko makatabugaw lagi. Ay lakaw bro, kaya ako nang ibulga ko ng imong pagpatagbatakon. Mayroon mismong oras. Ayaw siyang paalisin ni Paula Lima para ibulgar sa karamihan ang kanyang kasinungalingan. Tuloy. Minutuha, ako nang ibulga ng imong pagpatagbatakon. Kaya ako mismo mabasa. Basahon ako sa kabataya. Kaya imong Katoliko man. Ang Katoliko man nga Romano. Okay, basahon na to. Nang imong akusasyon. Yan, sabi ni Paula Lima rito, sa oras na ito, ihahayag ko sa karamihan kung gaano ka talaga kasinungaling. Kaya babasahin ko sa Biblia kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino ang pumatay, kung tama ba yung sinabi mo na yun nga ay mga Romano Katoliko. At babasahin ni Paula Lima, pakinggan natin. Dako nga makak nga naman gipangitaan tang ebidensya di man hatag pero ako karon mohatag nako ebidensya asa inyong tuuhan kini wa ebidensya o karon nga basahon na ako sa nagpatay ka Kristo. Yon, sabi niya, eto babasahin ko. Kaya kayo mga nakikinig ngayon, saan kayo mas maniniwala? Sa taong ito na si Jimmy na walang ebidensya o ako na babasahin ng ebidensya ang hawak ko? Tingnan natin. Unang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 14 o 15. Paminaw bro. Ayan. So yung binasa ko kanina, unang Tesalonica 2:15, babasahin na ni Paula Lima. Kaya alamin natin kung anong version ang babasahin niya. Paminaw.
gilutos kamo sa inyong katagilungsod. Yan. So, tingnan na natin yung yung naturang version kung anong ginamit ni Paul Alima, at batay po rito sa aking ngayon is maayong balita Biblia. So, tuloy po natin ang naturang video. Ingon nga ang mga magtotoo dito sa Hudiyo, giluto sa mga Hudiyo, gipatay nila ang Ginoong Hesukristo ug ang mga propeta. Kinsa nagpatay sa Ginoong Hesukristo? Hudiyo! Hudiyo! Dili Romano Katoliko! May ebidensya! Asa man tamo to? Sa way ebidensya o sa atong gibasa na ang nagpatay kang Kristo mga Hudiyo? Ang iyang giingon, Romano Katoliko, wa pa sa kabasa, nakabasa na ta, nabulgar ang pagkabakakon sa pastor. Yan, so ang sinasabi ni Paul Alima rito, ayon sa ebidensyang ipinakita ko sa inyo, ang nagpapatay mga Hudiyo, hindi Romano Katoliko, kaya nagiba, nawasak, nadurog ang argumento ni Jimmy. Oh, pakinggan natin kung paano lulusot si Jimmy rito. Ang pamatigayon sa Diyos, kinahanglan yung mamatay ang anak. Unya karon kung di mo mutuon nga mabasa sunod po, makita ta. Basahan na bulita do. Kaya kung di mo mutuon na ang Romano Katoliko mo ay napatay ni Ginoong Hesukristo, wa mo katabang sa pamatigayon sa Diyos. Ayun, sabi niya, kung ayaw nyo maniwala na Romano Katoliko nagpatay kay Kristo, isa kayo sa mga tumulong sa pagpatay sa Kanya. Anong Romano Katoliko pinagsasabi nitong Jimmy na ito? Hindi Romano Katoliko ang sinabi ni Apostol Pablo. Binasa na nga ang talata, mga Hudiyo, Romano Katoliko pa rin nasa utak nito. Hindi pwede pagbintang sa Romano Katoliko. Bakit? Kasi, ang si Pilato naghugas ng kamay. At ang sabi ng mga Hudiyo, kami at ang aming mga anak ang mananagot sa kanyang kamatayan. Kawaya, huwag niyong magbintangan yung Katoliko. Ano ba naman to si Ranices? Ayun, nabulgar ni Paul Alima. Tuloy natin ang init. Bro, mutuo ka ba sa akong gibasa o mosopa? Mutuo ka ba sa Bible o mosopa? Ayan, tinatanong siya ni Paul Alima ngayon, maniniwala ka ba sa Biblia na binasa ko, sasalungat ka? Tubag lang, yes or no? Mutuo ka lang nagpapatay kang Kristo na Hudiyo. Ha? Mutuo. Ayan, tinanong siya ni Paul Alima, naniniwala ka ba sa sinabi ni Apostol Pablo na mga Hudiyo nagpapatay kay Panginoong Hesukristo? Sabi niya, oh, naniniwala ako. Pero ang Biblia, dili kay usara ka page. Pero puhon lagi, akong yung basahon. Ayan, natin mo lulusot pa ang sinungaling na ito. Sabi niya, ang Biblia ay hindi lang isang page. So, ibig sabihin, lilitaw siya na may isang page salungat sa sinabi ni Apostol Pablo. Tingnan mo kung gaano to magsinungal itong taong to. Pinalilitaw ni Jimmy na dahil hindi lang isang pahina, may isa pang pahina, pero salungat sinasabi ni Apostol Pablo. Salungat! Tuloy! Na kamo mismo nang ino nga ay naghaatag mo og kwanta nga ipanungilo ninyo nga ang Ginoo wala mamatay kundi gikawat na sa mga tinunan. Ako gyud masahon. Mana nga oh, eto tinan mo to tong taong ito. Sabi niya, hindi ba Romano Katoliko mismo ang nagbayad sa mga sundalo para ipalitaw na ninakaw ang kanyang katawan? Walang alam si Jimmy. Hindi Romano Katoliko nagutos nun. Mga Hudiyo, kasi ayaw nilang maniwala na na si Kristo ay muling mabubuhay. Ayaw nilang maniwala. Kahit pa sa pelikula panoorin, hindi naman Romano Katoliko yun eh. Kahit sa pelikula mo panoorin, kahit doon sa doon sa pelikulang Risen, kahit doon panoorin, o kahit doon sa sa mga luma na about the story of Jesus, hindi mga Romano Katoliko yun. Diba naman itong nagsasabi ng taong ito?
Sinungaling talaga, sinungaling. Tuloy natin. Be excited mga igsoon para na makita ta sa puhon na kung dili na po ay kapahayag na ang mga Katoliko na ay nakapatay sa akong Ginoo, decrease mo mga igsoon kaya wag mo katabang sa pamatigayon sa Dios. Ano? Basta mo sila kayo, hindi sila magpatay. Kung mabasa, blessed mo mga igsoon. Kaya dinutuon mo nga kumuda yung pundok, nakatapang sa pamatigayon sa Diyos, kaya ngayang anak, hinahanglang gumamatay. Kaya, ako nabasa nga, karon ito, dapat mo sa una sa mga bunagin. Pero karon dapat na po ninyo mga igsoon. Kaya ito mo, nakatapang mo sa pamatigayon sa Diyos. Kaya ito mo, Tinan mo ito. Ito talaga, trying hard talaga ang sinungaling na ito. Nasabi yung sinungaling dahil na-booking na, nagsisinungaling pa. Sabi niya, dati, pabor ako sa born again. Pero alam nyo ba ngayon, pabor na ako sa inyong Katoliko. Bakit siya pabor sa Katoliko daw? Kasi malaki ang ginawa ng Romano Katoliko para matupad ang sinasabi sa kasulatan na ang Mesiyas ay kailangan mamatay. Ano ba naman tong taong ito? Nabuking na nga, magsisinungaling pa. Napakasinungaling. Sabi nga ni Kristo ito sabi ni Kristo na mas malaki ang kasalanan noong nag-surrender kaysa sinurenderan. Kasi ang sinurenderan, yung mga Romano. Ang nag-surrender sa kanya, yung mga Hudyo. Ito sabi sa talata 19:4 ng Juan, sabi ganito, lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Sabi ng Romano gobernador, hindi Romano Katoliko sabi ng Romano gobernador na si Pilato na ihaharap niya si Kristo sa kanila upang malaman nila na wala siyang nakitang dahilan para hatulan si Jesus. At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, pagmasdan ninyo ang taong ito. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Itong mga punong pari na ito ay punong pari ng mga Hudyo. Ano sabi niya? At sila'y nagsigawan, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kayo ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus. Ipinapasa ni Pilato sa kanila ang pagpako sa krus. Dahil wala akong nakitang dahilan upang hatulan siya. Sabi ng Romano gobernador na wala siyang nakitang dahilan para hatulan si Jesus. Sumagot ang mga Hudyo. Ano yung punong pari na yon? Yun ay punong pari ng mga Hudyo. Yan. Para mabilaukan sila sa tibay ng ebidensya. Makabasa lang ng pari, Romano Katoliko na. Yan ay pari ng mga Hudyo. Sumagot ang mga Hudyo. Mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinabi niyang siya'y anak ng Diyos. Ngayon, mayroon bang batas ang Romano Katoliko na patayin ang magsabi na siya'y anak ng Diyos? Wala. Pero ang mga Hudyo meron sila. Kaya na sinabi, mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay. Bakit? Sapagkat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos, yon ay batas ng mga Hudyo. Walang batas ang mga Romano Katoliko na patayin ang magsabi na siya'y anak ng Diyos. Tuloy. Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Natakot ang Romano gobernador. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mong magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus,
hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi yan ibinigay sa iyo mula sa langit. Oh, sabihin, ang kapangyarihan ni Pilato, bigay mula sa langit. Oh, kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Yan, no? Sabi ni Kristo, mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Sa madaling salita, di talaga pwede pabintangan ng Romano Katoliko rito. Talagang sinungaling si Jimmy. Nabuking na nga, lulusot pa eh. Huwag na sanang lumusot. Tanggapin na lang sanang totoo. Ating ituloy ang naturang video. Tay, mga tundok na hila klaro-klaro lang ba? Tay, bilisan gani ang atong Ginoong si Kristo dengan siya nga ang anak sa tao itong gingatos mukha sa sala ug ila kining patyo na bayan si katulugan law mabanho mo ni Ginoos Ginoo si Pedro nga Ginoo dili unta na may tabo nimo usa gihimo si Ginoo i-rebuke si Pedro nga Satanas pahawa gababagas kundalan sa to pa okay na okay apir okay na Soon nga kantig yung luya. Balik ko na ako gibasa. Unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14 o 15. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod. Ingon nga mga magtotoo dito sa Hudiya. Gilutos sa mga Hudiyo. Gipatay nila ang Ginoong Hesus o ang mga propeta. Kasi nagpapatay? Mga Hudiyo. Ang yan, Katoliko ko ng Romano. Kasi mga ebidensya. So mag-iingon sa Biblia, ang mga ahente sa yawa, kung imong suklan, mo karatil yung dagan. Ano ebidensya? Tapos dili, trilling. Ingon yan, ka-trilling na kasunod semana. Yan sumasunod, balik siya, trilling daw kayo. Oh, sorry, pagka-trilling, anang nabulgar ang pagkabat. Iyon. So, maliwanag doon sa naturang pangyayari, nag-walk out itong si Jimmy. Kasi nabuking na lulusot pa. Sa paglusot niya, mas lalong nakikitang nagsisinungaling siya. Kayo kasi kumakalaban sa Katoliko eh. Hawak ng Katoliko ang buong katotohanan. Yung sa inyo, para siya lang. Para siya lang sa inyo. Nasa amin ang buong katotohanan. Wala sa inyo. Ngayon, ayun, nag-walk out si Jimmy kasi nabuking ang kanyang pagsisinungaling. Nabuking. Sobrang pagkabuking. Kaya binasa ulit ni Paul Alima, 1 Tesalonica 2:15 para ipakita sa mga tao na hindi Romano Katoliko ang nagpapatay sa Panginoong Jesucristo, kundi ang mga Hudiyo. Ayan, so yun ang mga napapatay, mga Hudiyo, hindi Romano Katoliko. And then, sabi pa doon ni Paul Alima, ayon sa Biblia, ayon sa Aklat ng Santiago, kapag kinalaban nyo ang mga demonyo, sila ay lilisan sa inyo. Kaya si Jimmy, ayun, nagtatakbo. Umalis, nag-walk out. Di na kaya ang totoo. Okay, so hanggang dito na lamang po yung ating komentary sa video na ito. Abangan nyo po mamaya, mga ibang video uploads pa at darating pa. Ating ipapahayag dito ang katotohanan. Straight to the point. Ako nga, si Jando Alabado, nagsasabi sa inyo. Paalam na po. If you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Paalam.